Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong paksang pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong biyayang sapat. At babasahin ko po sa inyo ang 2 Korinto, Kabanatang 12, talatang 9 at 10. Tungkol dito ay makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kainaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kainaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. 2 Korinto, Kabanatang 12, talatang 9 at 10. Pagkatapos makarating sa ikatlong langit si Apostol Pablo, nagkaroon na ng kataasan sa kanyang puso dahil sa kamangamanghang nasaksiyan niya at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa laman na isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin na ako'y huwag magpalalo ng labis. Makaitlong beses na nanalangin si Pablo na alisin sa kanya ang tinik sa laman, ngunit hindi tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Datapwat pinangakuan siya ng Diyos na sapat ang kanyang biyaya at doon siya kailangan manangan, upang ang kapangyarihan ng Diyos ay magkaroon ng lugar at masaksiyan sa mga kainaan ni Pablo. Kaya't kanyang sinabi, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kainaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ang kasalanang pagpapalalo ay isang pangunahing kalaban ng tao sa kanyang sarili, maging ng nakararaming Kristiyano, kung kaya't malimit nagmagamit ang Diyos ng mga paraang hindi makapagpapatuloy ang anak ng Diyos sa ganitong pagkakasala. Pangalawa, ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak ay manangan hindi sa kanilang sariling kakayaan, sa laman o kaisipan, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng naglilingkod sa Diyos ay kailangang paglingkuran siya sa kanyang sariling daan at sa kanyang kalakasan. Kung hindi, di niya tatanggapin ang iyong paglilingkod. Ang anumang ginagawa ng tao na walang makalangit na kalakasan at karunungan, hindi ito ang gini ng Diyos na kanyang pag-aari, at kailanman hindi sasamahan ng Diyos ang nagmamarcha sa kanyang sariling kalakasan. Ang sabi ni Propetang Zacarias ay, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamagitan ng kalakasan, di ng kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking spirito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Zacarias, Kabanatang 4, talatang 6. At sa unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 26 hanggang 29, ganito ang sinasabi, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na maihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa sa sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmamapuri sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kayo ba'y tumatangi sa inyong sariling mga kainaan? Magpakalakas kayo, sapagkat kailangan munang magpagkilala at aminin natin ng ating sariling kainaan upang manangan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, at saka ibibigay ang pagtatagumpay. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating kainaan, kaya't masasabi natin kasama ni Apostol Pablo na pagka ako'y mahina, ako ay malakas.
Pagkatapos kunin ng Diyos si Moses mula sa panguno sa bayang Israel, pinili niya si Josue na maging kahalili niya. At nagkaroon ng takot si Josue na kunin ang pananagutan sa pangunguna sa bayan patungo sa lupang ipinangako dahil sa katigasan ng puso ng mga tao at kawalan ng matibay na pananalig sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos kay Josue, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Josue Kabanatang 1, talatang 9. Kung tayo nananangan sa biyaya at kapangyarihan lamang ng Diyos, mayroong pagtatagumpay at ang kalwalhatian ay tanging sa Diyos lamang. Ang sabi ni Pablo sa Roma, Kabanatang 8, talatang 37 hanggang 39 ay ganito. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang bagay na nilalang, ay hindi makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pagpalain ka ng Diyos at tayo manalangin. Mang Banal, tulungan mo po kami ang manangan sa kapangyarihan ng Espiritong Banal na sumasa amin, upang iyong biyaya at kapangyarihan ay mapagkilala sa aming paglilingkod at maging kapurihan lamang sa iyong dakilang pangalan at ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.